Gusto mo bang maging dakila? Magandang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-25 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Umalis sa bundok si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sino mang makaalam sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit pagkapatay nila sa kanya, babangon siya sa ikatlong araw. Kaya lubha siyang nalungkot. Hindi nila ito naintindihan at hindi rin sila nanghas magtanong sa kanya. Pagdating nila sa Capernaum, nang nasa bahay na siya, tinanong niya sila, ano ang pinag-uusapan niyo sa daan? At hindi sila umimik. Pinagtatalunan nga nila sa daan kung sino ang mas una. Kaya naupo siya at pagkatawag sa 12 ay sinabi sa kanila, kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat at lingkod ng lahat. At pagkakuha niya sa isang maliit na bata, pinatayo ito sa gitna nila at inakbayan at saka sinabi sa kanila, tinatanggap ako ng sino mang tumatanggap sa isa sa mga batang ito nang dahil sa aking pangalan. At kung may tumatanggap sa akin, tinatanggap din niya ang nagsugo sa akin. Mga kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon narinig natin si Jesus na nagtuturo sa kanyang mga alagad. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo, papatayin, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Hindi ito lubos maunawaan ng mga alagad at natakot silang magtanong. Sa kabila ng mabigat na mensahe, nagtalo pa rin sila kung sino ang pinakadakila sa kanila. Kaya tinawag ni Jesus ang isang bata at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga batang ito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi lamang ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Itinuturo sa atin ni Jesus ang tunay na kahulugan ng kadakilaan. Hindi ito nasusukat sa kapangyarihan, yaman o posisyon, kundi sa ating kakayahang maging mapagpakumbaba at maglingkod. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtanggap sa pagiging maliit, pagtanggap sa mga pinakamahina at pag-alay ng ating sarili sa paglilingkod sa iba. Sa mundo na puno ng kompetisyon at ambisyon, tinatawag tayo ni Jesus na maging tulad ng isang bata, may pusong mapagpakumbaba, simple at nagtitiwala. Ang pagiging dakila sa mata ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating mga tagumpay, kundi sa ating kakayahang magmahal at maglingkod ng may kababaang loob. Ngayon, tayo ay hinahamon na isabuhay ang aral na ito. Ipaalala natin sa ating sarili na ang bawat pagkilos ng kabutihan, gaano man kaliit, ay mahalaga sa harap ng Diyos. Ang ating pagsusumikap na maglingkod, magpatawad at magpakumbaba ay nagdudulot ng tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo.
Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.